once again, mga minamahal. Tayo pinagpanya na makinig sa banal na salita. Kaya Brother Lauro Buduso nang walang bawas, walang dagdaga, walang pagkapilipit at walang sariling pagpapaliwanaga. Ate pong pag-usapan na patungkol sa ikapo o tithes. Ito po ay part 2 na at inyo pong pag-aralan ito na ang alin sa part 1, part 2 at part 3 kasi mahabang usapan ito, no? At saka kung ano ba talaga, no? Nagbigay ako doon ng record sa unang palabas ng part 1 at saka itong part 2 gusto ko rin sana magkaroon pa ng isa pang palabas, no? Pero ng record, no? Nagsalita yung isang pastor pero wag na, no? At saka ano ba talaga? May ikapo ba o bawal ang ikapo o magbigay ng ikapo? Kasi pag napakinggan mo yung iba dyan, no, ang dami talagang pag-aaral patungkol dyan, no? Kaya ang tao, pag patungkol sa pira, talagang matisod sila, no? Matitisod, no? Pero ang kaso lang, hindi talaga pwedeng maiwasan na pag-aralan talaga ito. Kasi ang sabi nga ng Panginoon, ibigay kay Caesar ang kay Caesar, ibigay sa Diyos ang sa Diyos. So, babasahin muna natin yan. Aral kasi din yan eh. Kaya hindi pwedeng itago yan. No? Sa Matthew 22 verse 21. Sinabi nila sa kanya, kay Caesar na magagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay ninyo kay Caesar ang sa kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Yan, no? Kaya ibigay mo talaga, no? Ang kay Caesar at saka ang sa Diyos, ibigay mo talaga sa Diyos. Pero ano ba talaga? Ikapo ba o bawal ang ikapo? Ano ba talaga? Yan. Kaya ang tao natitisod pagdating diyan. Basa pa tayo sa Matthew chapter 17 na para wag sila matisod, yon nagbigay na lang si Jesus ng tatabasahin natin. Sa Matthew 17 at 24 to 17, no? Sa Matthew 17, 24 to 27. At pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo. At nangagsabi, hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo? Sinabi niya, oo. At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila naniningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanyang mga anak, baga o sa nangaiiba? At nang sabihin niya, sa nangaiiba, ay sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayoy hindi nangagabayad ang mga anak. Yan, no? Hindi nagbabayad ang mga anak. 27. Datapwat, baka katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat, at ihulog mo ang kawel, at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masumpungan mo ang isang siklo, kunin mo, at ibigay mo sa kanila, sa ganang akin at sa iyo. Yan, kasi pag hindi sila nagbigay, kasi mga anak sila, datapot baka katisuran tayo nila. Yan, para wag nang matisod. Kaya sila nagbigay, no? Ay masumpungan mo ang isang siklo. Yung gusto ko lang kunin dito, no? Baka makatisuran tayo nila. Yan. Ay pumaroon ka sa dagat at ihulog mo ang kawel at kunin mo ang unang isdang lumitaw. At pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masumpungan mo ang isang siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila, sa ganang ang akin at sa iyo. Para wag sila matisod, no? Ibinigay nila ang yung nga sabi, no? Yung nating binasa sa Matthew 22:21, no? Ibigay mo kay Caesar ang kay Caesar at ibigay mo sa Diyos ang sa Diyos. Kasi pag about sa money, nagko-complain talagang tao na tisod talaga siya. Kaya yung binasa natin, no? Baka matisod, baka katisuran tayo, no? Tisod talagang tao. Kaya kung patungkol sa pira, parang ayaw ko magbigay ng aral dito, pero talagang hindi mo maiwasan to na ibigay talaga kung ano
ang mga aral patungkol sa ikapo o magbigay ayon sa ipinasya ng puso, no? Kasi sabi ng iba, pag reliyon, pira. Yan, pira kagad. Yan, kaya tingnan natin, no? Kaya magbigay tayo ng background dito sa Old Testament kung saan talaga nanggaling tong mga tinatawag na kautusan ng Diyos. Kung kanino talaga ipinagawa, no, ang mga bagay na ito, no? Kasi ang pamahagi, no, ang ipinamahala sa Libita, no? Sila ang namamahala sa tabernakulo, no? Sila ang mga Libita, sila ang nangangasiwa. Basahin natin sa Bilang. Yan. Sa Bilang chapter 1 chapter 1 47 to 50. At bakit ang Libita ang inutusan, no? Para malaman natin 'yan. Ito tingnan natin. Ang mga Libita ay itinangi. Datapot ang mga Libita, ayon sa lipi ng kanilang mga magulang, ay hindi ibinilang sa kanila. Bakit? Sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin. Di mo ilalahok ang bilang nila sa mga anak ni Israel. 50. Kundi ipamamahala mo. Yan. Kundi ipamamahala mo sa mga Libita ang tabernakulo ng patotoo. Yan, sa kanila ipapamahala sa mga Libita. At ang lahat ng kasangkapan niyaon, at ang lahat ng nauukol doon, kanilang dadalhin ang tabernakulo. At ang lahat ng kasangkapan niyaon, at kanilang pangangasiwaan, at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. Yan, sila ang lipi lamang ni Levi. Yan. Ang hindi mo bibilangin. Kundi ipamamahala mo sa mga Libita ang tabernakulo ng patotoo. At kanilang pangangasiwaan, at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. Yan, ang mga Libita lamang, no? Sila ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin. Ang sabi nito, ipamamahala mo sa mga Libita ang tabernakulo ng patotoo. At kanilang pangangasiwaan. Yan, sila ang mga ngasiwa at sila ang mamamahala. Yan, ang mga Libita. Bakit? Bakit ba? No? Bakit sila? Ano ba? No, sa Deuteronomy chapter 10 verse 8 and 9. Ang panahong yaon ay inihiwalay ng Panginoon ang lipi ni Levi upang magdala ng kaban ng tipan ng Panginoon, upang tumayo sa harap ng Panginoon na mga siwa sa Kanya, at upang magbasbas sa Kanyang pangalan hanggang sa araw na ito. 9. Kaya't ang Levi ay walang bahagi ni mana sa kasamahan ng kanyang mga kapatid. Ang Panginooy siyang kanyang mana, ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kanya. Yan. Siya ang mag-bless sa kanyang pangalan na magbasbas. Ayon. Kaya't ang Levi walang bahagi ni mana. Yan. Kaya ang sabi, ang Panginooy siyang kanyang mana. Yan. Ang Panginoon ang magbigay sa kanya. Yan. No? Kaya ayon sa sinalita ng Panginoon mong Diyos sa kanya. Yan. Siya ang mga siwa upang magbasbas sa kanyang pangalan. Sabi niya, minister and to bless in His name. Lord is His inheritance according as the Lord thy God promised him. Yan. Sa 2 Chronicles 29. No, bakit kaya ang mga Libita talaga ang inutusan? Ano bang mayroon itong mga Libitang ito? 34 to 35. Ngunit, ang mga saserdote ay naging kakaunti, na ano pat hindi nila malapnusan ang lahat na handog na susunugin, kaya't tinulungan sila ng kanilang mga kapatid na mga Libita
hanggang sa matapos ang gawain, at hanggang sa nangagpakabanal ang mga saserdote, sapagat ang mga Levita ay matuwid ang puso, na nangagpakabanal na higit kaysa mga saserdote. Yan. Ang mga Levita, ulitin ko, ang mga Levita ay matuwid ang puso, na mangagpakabanal na higit kaysa mga saserdote. Yan. Mas higit sila, no? Ayan. 35. At ang mga handog na susunugin naman ay sagana. Yan, mas maganda kung sagana, no? Bakit kung sagana? Anong mangyari? Pati ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan, at pati ang mga handog na inumin na ukol sa bawat handog na susunugin sa bawat. Sa gayoy, ang paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay naayos. Yan. Kaya, ang Panginoon, kung sagana, no, ang mga handog, yan, no, kung sagana ang mga handog, no, sa gayoy, ang paglilingkod sa bahay ng Panginoon ay naayos. Yan ang sabi rito, ang mga Levita ay matuwid ang puso na nangagpakabanal, na higit kaysa mga saserdote. 35. And also the burnt offerings were in abundance. So, kung abundance, so the service of the house of the Lord was set in order. Yan, abundance mo. Madaling maayos ang lahat kung abundance ang bahay ng Panginoon. Yan. Kaya, bahay ng Panginoon, ha? Yan. So, baka magsabi ka ng mga Old Testament, no? Kasi inaaral natin, no, mula Old Testament hanggang New Testament. Pero ang part 3, yan, sa Old Testament muna tayo hanggang sa New Testament, hanggang sa New Testament kung ano talaga. Yan. Hindi yung palundag-lundag tayo ng gano'n, no? Kaya titignan natin talaga yon. Kaya magbasa tayo, Old Testament pa rin to. Kaya tingnan natin ulit, no, ang sabi dito sa una nating binasa, ang kay Cesar ibigay mo, no, ang sa Diyos. At saka sa Matthew 17:7, yan, dapat para hindi sila matisod, ibigay sa kanila ang para kay Cesar. Yan, yun ang sabi ng Panginoong Hesus. Kaya, at saka sa Levita, no, sila sa kautusan ng Diyos, ang mga Levita ang namamahala, no? Sila ang nangangasiwa sa tabernakulo. Kaya bakit, no, ang mga Levita ang mga siwa upang magbasbas, to minister and to bless in His name. Ano pa? Lord is His inheritance according as the Lord thy God promised him. Ang Diyos ang magatag sa inheritance sa mga Levita. At ano pa? Ang mga Levita ay matuwid ang puso na mangagpakabanal na higit kaysa mga saserdote. 35. And also the burnt offerings were in abundance. So the service of the house of the Lord was set in order. No? Kung abundance, madaling maaayos ang lahat. Yan. Ito na. So, sa Malakay, yung Old Testament pa rin yan. Kaya nga ang sabi ko, inaaralan natin to, tinitignan natin, no, nahalin sa Old Testament, no, mula Old Testament hanggang pa New Testament. No, hindi kayo magreklamo dyan, no, baka na nagreklamo ka dyan, no. Kaya, kung di naman, nakikinig ka, okay, wala problema, no. Kaya, yun ang inaaral natin, no. Hindi yung palundag-lundag tayo, no. Kaya, yun ang muna ang gagawin natin, no, papunta dito. Sa Malakay, chapter 3, verse 4. Kung magagayoy, ang handog ng Huda at ng Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una. Yan. Ang handog ng Huda at Jerusalem ay magiging kalugod-lugod sa Panginoon, gaya ng mga araw ng una at gaya ng mga taon ng una. At aking lalapitan kayo sa kahatulan, at ako'y magiging maliksing saksi laban sa mga manghuhula at laban sa mga mangangalunya at laban sa mga sinungaling na manunumpa at laban doon sa nagsisipagati
sa mang-aaraw, sa kanyang mga kaupahan, sa babaeng bao at sa ulila, at sa nagliligaw sa taga-ibang lupa, mula sa kanyang matuwid at hindi natatakot sa akin, sabi ng Panginoon na makbo. 6. Sapagkat ako ang Panginoon ay hindi nababago. Kaya't kayo, o mga lalaki, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangauubos. 7. Ang title mo na, no? Ang pagsamo ng Panginoon at pagtutol. 7. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin, at hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Mokbo. Ngunit inyong sinasabi, sa ano kami manunumbalik? Yan. Kasi dati, no, nandun pa sila sa Egypt, nung lumabas sila, tinutokso nila ang Panginoon, no? Kaya sinabihan sila dapat manumbalik. Sabi, manunumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Mokbo. Kasi tinutokso nila ang Panginoon, no? Nasabi sa Exodus 17. Exodus 17, 6-7. Narito ako'y tatayo sa harap mo, roon sa ibabaw ng bato sa Horeb, at iyong papaluin ang bato, at lalabasan ng tubig, upang ang bayan ay makainom. At gayon ginawa ni Moises sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag nila ang pangalan ng dakong yaon na Masa at Meriba, dahil sa pagkikipagtalo ng mga anak ni Israel. No, nakikipagtalo sila, no? Nakikipagtalo ng mga anak na Israel. At dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon, sa kanilang sinasabi, ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala? Yan, kahit alam na nila na kasama nilang Panginoon, pero tinutukso pa rin nila. Ano ba? Kasama ba natin ang Panginoon o wala? Yan. Dito pa sa bilang chapter 11 verse 20. Tingnan natin ito, no? 11 verse 20. Kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong ang inyong kasuyaan, sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. At kayo umiyak sa harap niya na nagsasabi, bakit kami nakaalis sa Ehipto? Yan. Ito sa 18, umpisa natin sa 18. At sabihin mo sa bayan, magpakabanal kayo para sa kinabukasan, at kayo'y magsisikain ng karni, sapagkat kayo'y nagsiiyak sa pakinig ng Panginoon, na sinasabi, sinong magbibigay sa amin ng karni sa aming makakain? Sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto. Yan, parang ano sila, no? Kahit na pinalabasan sila doon, pero grabe talaga, no? Dahil dito, bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. 19. At hindi ninyo kakain isang araw, ni 2 araw, ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi isang buong buwan. Yun, kakain sila ng karne kasi tigas ng ulo nila, no? Reklamo ng reklamo. Kundi isang buong buwan. Yun, dapat kakain sila ng karne, isang makain sapagkat maigi kahit sa, kasi sabi nila, sinong magbibigay sa amin ng karne na aming makakain? Reklamo sila sa Panginoon, no? Sapagkat maigi kahit nang nasa Ehipto. Dahil dito, bibigyan kayo ng Panginoon ng karne at kakain kayo. Hindi ninyo kakain isang araw, ni 2 araw. Ayan. Ni 5 araw, ni 10 araw, ni 20 araw, kundi isang buong buwan hanggang sa lumabas sa inyong mga ilong ang inyong kasuyaan. Yan, masuya na sila, no? Kasi kain ng kain, reklamo sila, mo. Sapagkat inyong itinakwil ang Panginoon na nasa gitna ninyo. Yan. Kaya, dito, no, ang sinabi sa 7, mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin. At hindi ninyo tinalima, manumbalik kayo sa akin. At ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon ng Mokbo. Ngunit inyong sinasabi,
sa ano kami manunumbalik? Yan. Mga tuwiran pa, no? Na palagi nagreklamo doon sa, nung andun pa sila sa Egypt. Yan. Sa 8, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may, ninanakaw ninyo ako. Ngunit, inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Ayan, doon ka pala, kung di ka pala magbigay doon sa Panginoon ng ikasampung bahagi, ninakawan mo ang Panginoon. Sa 9, kayo'y nangagsumpa ng sumpa, sapagat inyo akong ninakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Yan, bansa ng Israel. Buong bansa ng Israel. Yan. 10. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Yan. Sa budiga or sa storehouse. Kasi baka may kamalig eh. Yan. Sa budiga yan, no? Sa ibang translation o storehouse. Upang, anong layunin? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Yan ang salita dito, ang Panginoon, no? Ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan, yan, kapag hindi ka magbigay, kasi nanakawan mo ang Diyos, ang sabi dito, hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit. At iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yan, no? Kaya ang sabi rito, ulitin ko, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mga hukbo. Kung, yan, yun ang kondisyon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan, yung pag hindi ka magbigay, hindi bubuksan. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. At aking sasawayin, yan, may mga pagpapala na walang silid na kalalagyan. Ano pa? At aking sasawayin, sa 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga ng inyong lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon, ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon na mukbo. Ano pa? 12. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon na mukbo. Yan, ha? Kaya pag hindi ka magbigay ng ikapo, ito ang mangyari sa iyo, no? Ang sabi rito, sabi niya, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Ano pa? At aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo. At hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong lupain, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng Makbo. Ano pa? 12. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad. Bakit? Sapagkat kayo'y magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon na Makbo. Yung anong salita rito ang Panginoon na Makbo. No? Pero para ba kanino to? No? Para kanino to? Itong mga sinasabi rito? Para to sa mga taga-Israel. Ayan, no? Para to sa mga taga-Israel. No? Para to sa mga taga-Israel. Kaya sa mga Libita, sa mga Levites, no? Sinabi rito sa 3, no? At siya'y mauupong gaya ng mangingintab at mangdadalisay ng pilak
at kanyang dalisayin ang mga anak ni Levi. Ayan, mga anak ni Levi. Yan. Bakit ba na ibigay talaga sa mga Levites, no? Sa bilang 18, verse 24. Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak na Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itaas sa Panginoon ay aking ibibigay sa mga Levita na pinakamana. Yan. Ang Diyos na magbigay sa mga Levitang saserdote. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak na Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Ayan, basahin natin sa 21. At ang mga anak ni Levi ay narito, aking ibinigay ang lahat ng ikasampung bahagi sa Israel na pinakamana na ganti. Sa kanilang paglilingkod, na kanilang ipinaglilingkod sa makatid bagay, sa paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan. Yan, no? Ang mga paglilingkod na matuwid na ibigay na paglilingkod sa tabernakulo, no? Sa mga taga-Israel, sa mga Levitang saserdote. At sa 23, ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi at sa gitna ng mga anak ng Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Bakit di sila magkaroon ng mana? Ulitin ko sa 23, ngunit gagawin ng mga Levita ang paglilingkod ng tabernakulo ng kapisanan at kanilang tataglayin ang kanilang kasamaan. Ito'y magiging palatuntunan magpakailanman sa buong panahon ng inyong mga lahi at sa gitna ng mga anak ng Israel ay hindi sila magkaroon ng mana. Bakit? 24. Bakit hindi sila magkaroon ng mana? Sapagkat ang ikasampung bahagi ng tinatangkilik ng mga anak ng Israel na kanilang ihahandog na pinakahandog na itinaas sa Panginoon ay aking ibibigay sa mga Levita na pinakamana. Yun, sa kanilang ibigay ang ikasampung bahagi. Kaya't aking sinabi sa kanila, sa gitna ng mga anak ng Israel ay hindi sila magkakaroon ng mana. Ayan. Kaya dito sa Old Testament, ang mga ikapo, no, ang tithes, doon ibinibigay sa mga saserdote. No? Sa mga saserdote. Yan. Ibinibigay sa mga saserdote. Pero ang mga hain at handog, yan, sa New Testament, wala na kasi yun eh. Kasi yun ang sinasabi sa Hebreo. No? Yung mga patungkol sa kasalanan ba? Wala na yun. Ayan, ito. Kaya yung may mga altar pa doon, yan, hindi na yun, wala na yun kasi hindi na pwede maghain doon ng patungkol sa kasalanan, no? Sa Hebreo chapter 10 verse 3 to 7. Ngunit sa mga hain yaon, ginagawa ang pag-alaala sa mga kasalanan taon-taon. Sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yun, di makapag-alis ang mga dugo ng baka at ng mga kambing, no? Kundi dugo talaga ni Kristo. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig. Ngunit isang katawan ang sa akin na inihanda mo. Sa mga handog na susunugin at sa mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Nang magagayoy, sinabi ko, narito ako'y pumarito sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Sa 10 at saka 11. Sa kaloobang yaon, tayo'y ipinapagpaging banal sa pamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Yan.
Hindi na pwede na talaga doon sa mga baka at saka. At katotohanan, ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain na hindi makaalis kailan paman ng mga kasalanan. Yan. Hindi yun makaalis ng kasalanan ng mga handog, no? Na sinusunog doon sa altar, no? Ang mga kambing at saka ang baka, no? Ang sabi dun sa 4, sapagkat di maaari na ang dugo ng mga baka at ng mga kambing ay makapag-alis ng mga kasalanan. Yan. Kaya ito'y Old Testament, no? Na kung hindi ka magbigay sa Panginoon, no, mga taga-Israel, no? Kaya hindi ka talaga, no, ikaw magiging magnanakaw. Oo, magnanakaw ka sa Panginoon. Ito sabi niya kasi, nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayon may ninanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo'y mga sumpa ng sumpa, sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa, no, bansang Israel. No, sa bansang Israel ito. Kaya ang utos sa kanila, sa taga-bansang Israel, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Yan. Dalhin ninyo, utos. No? Anong layunin? Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mukbo. Kung hindi ko bubuo, yan. No, binasa natin kanina, no? Na ang utos na ito, na ang ikapo, ay utos sa mga taga-Israel. Yan. Kaya dito sa New Testament, no? Dito sa New Testament, na dapat nating ipagpatuloy ito, dito sa New Testament, na magbigay, no? Sa 2 Corinthians 9:5 to 8. 9:5 to 8, no? Na dapat maluwag sa loob, di napipilitan lamang, no? Kung magtulong, hindi sa pilitan, no? Generosity o generous gift or reward. Yun ang sinasabi rito sa 2 Corinthians 9:5 to 8, no? Ang verse 5, sabi sa 5, ihanda agad ang inyong abuloy gaya ng abuloy, no? Hindi sa pilitan. Pero ang sabi sa 6, basahin natin to, no? Ito lang ang verse na ito. At saka ipagpatuloy natin ito ipagpatuloy natin ito, no? Magbasa lang tayo ng isang verse, no? Sa New Testament, no? At ipagpatuloy natin ito sa part 3, no? Ito lang ang 2 Corinthians. Sa 2 Corinthians, kasi baka sabihin nyo, Old Testament lang yun, no? Sa Old Testament lang yun, no? Yung utos na magbigay ng ikapo. Dito sa New Testament, hindi na yun utos. Yun ang sabi ni Brad Ely. Yan. Kaya tignan natin yan kung ano ba talaga. Bawal ba talaga ang ikapo? O utos pa rin hanggang sa New Testament ang ikapo? Tignan natin to. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5 to 8. 5 to 8. Iniisip ko nga ang kailangan ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na pinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Yan, dapat hindi sapilitan, no? Kaya't sinasabi ko, ang nag-aasik ng bahagya ay mag-aani namang bahagya na. At ang nag-aasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Yan, ito ang ito ang sukatan, no? Kung paano ka magbigay. Yan. Ito ang sukatan kung paano ka
bigay. Ulitin ko, no, sa size. Tatapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na. At ang maghahasik at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani namang sagana. Yan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Bakit? Bakit at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo? Ang layunin, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsisipanagana sa bawat mabuting gawa. Yan. I-bless tayo ng Panginoon para pag ma-bless ka ng Panginoon, sabi rito, at maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Yun. Gagawin ng Panginoon yun. Para, anong layunin? Upang kayo na mayroong laging buong kaya. Para kaya nyo naman magbigay. No? Na huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. No? Kaya nga, i-bless tayo ng Panginoon. No? At maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo. Upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magpanagana sa bawat mabuting gawa. Ayan. No, ang sabi rito sa 5, sa 2 Corinthians chapter 9 verse 5, no, ihanda agad ang inyong buloy gaya ng abuloy, hindi ng sapilitan. Sa size nagasik, ang sabi rito, ihanda ang inyong abuloy gaya ng pag-abuloy, gaya ng abuloy hindi ng sapilitan. No? Ang nagasik ng bahagya, bahagya rin. No? Yun din ang makuha mo. No? Masagana rin ang blessing ng Diyos sa Panginoon. No? Kasi yan ang sukatan niya. Yun ang sukatan niya. No? 7, magbigay ang bawat tao, ang bawat isa ayon sa ipinasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Yan. Bakit? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yan. At maaring gawin ng Diyos ang lahat ng biyaya magsisagana sa inyo upang kayo mayroon laging buong kaya sa lahat ng magsisagana sa bawat mabuting gawa. Yun, para makapagtulong ka rin, no? Na maging sagana ka rin, no? Sa buhay mo para makapagbigay ka rin sa Panginoon. Yan. Para ang Panginoon man magbigay doon sa kanyang sinugo. Yan. Kaya hanggang dito na lang muna tayo, no? Para makuha nyo rin, no? Kasi yan yung Old Testament, no? Yun ang mga binasa natin. No? Dito naman sa New Testament, ito na lang muna ang mababasa natin, no? Kasi hindi natin daw maubos, no? Alanganin to, no? Ito babasahin natin sa Lucas. Mga last verse na lang to, no? Sa Lucas chapter 6 verse 36, Lundag 38. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat, ay doon kayo muling susukatin. Kaya, ang sinabi rito, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Kaya, hindi pa naman tayo nakapagbasa na bawal talaga, no? Wala ka nang mabasa na bawal magbigay ng ikapo dito sa New Testament, no? Kasi binasa natin kanina, no? Sa Old Testament na ang mga Levita
no, sila ang makatanggap, no, silang mga ngasiwa at mamamahala sa tabernakulo. Ang mga Levitang silang mga siwa, no, na sila mga saserdote ng Panginoon na mamahala. Ang mga siwa to bless in His name. Yan, minister and to bless. Ang mga Levita, the Lord is His inheritance according as the Lord thy God promised him. No, ang mga Levita, no, sa Old Testament, sila ang mga saserdote. Yan. Kaya babasahin natin ang tungkol sa pagbigay, no, sa Luke 6:36-38. Ang sinabi dito, ang sukatan din na kung paano ka magbigay, no? Na ang sabi dito, magmawain kayo gaya naman ng inyong ama na mawain. Mangagbigay kayo at kayo ibibigyan. Takal na mabuti, pikpik-liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Bakit? Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Yan. Kaya kung sagana ka magbigay, sagana rin ang ibibigay ng Panginoon sa iyo, no? Kaya kung bahagya rin ang iyong maaani. Ayan. Kaya sa part 3, ipagpatuloy natin sa part 3, no? Ituloy natin to para malaman natin talaga kung paano kung may kapo pa ba o wala na o kung magpatuloy pa to. Kaya sa part 3 natin makita yan, no? Kasi medyo mahaba na talaga to. Kaya tingnan natin, no? Kaya salamat sa Panginoon, ha? At ipagpatuloy natin to sa part 3. Salamat sa Panginoon, tayo po nakatapos naman sa part 2 ng pag-aaral ng salita ng Diyos patungkol sa ikapo. Magbigay ayon sa ipinasya ng puso. Praise God. Ang Panginoon sa Jesus Christ, the Lord Jesus sabi, God bless everyone, God bless Palapinsa. Always smile and always remember, Jesus loves us. Jesus Christ.